Aswang! Aswang! Magandang araw po, Ma'am Kesh. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ella. 25 taong gulang po ako. Galing sa Davao City. Unang karanasan ko sa maligno at aswang noong pumunta po kami sa kamag-anak ng papa ko sa Tagum, Davao del Norte. Di ko na lang po sasabihin ang eksaktong lokasyon. Wala po kaming kapitbahay na malapit dahil masyadong pribado ang aking lolo at lola. Namatay kasi ang aking lola, kaya nagpunta kami sa Tagum, kung saan ito nakatira. Year 2004 po noon, at bata pa po ako ng mga panahong pong yun. Nakasakay kami noon sa bus, mga 1 oras din ang biyahe nang makarating kami. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, nakaramdam ako na maiihi. Kaya napagpasyahan kong magpasama sa pinsan kong si Del. Bali, ang CR po kasi ay nasa likod ng bahay nila lola. Medyo malayo sa mismong bahay nila lola. Walang ilaw pa ng mga panahong iyon dahil sumakto pa na nag-brown out. Pagkarating namin sa may CR, nakita namin ang isang punong mangga. Nakakahilo ang amoy nito. Sabi ng pinsan ko, ipikit ko daw ang aking mga mata at huwag idilat. Binilisan ko na lang ang paggamit ko ng CR. Paglabas ko, ay sabay kaming tumakbo palayo ng pinsan ko. Sabi kasi nila ay may nakatira daw doon sa puno ng mangga na isang maligno na mahilig mag-anyong tao at gayahin ang itsura ng isang tao. Mga bandang 12:00 ng hating gabi, may narinig po kaming mga kaluskos na nagmumula sa aming bubungan. Sa unang palapag ng bahay nila lola ay may nakita kaming pusa. Napakalaking pusa. Doon, biglang sumigaw si Ate Del at si Ate Donna. Aswang! Aswang! Narinig kong tinawag niya ang papa at asawa niya. Nang mga panahon pong kasing iyon, Ma'am Kesh, buntis po si Ate Del at 3 buwan na po ang kanyang tiyan. Kumuha po sila ng itak. Yung kakaibang itak na nilagyan ng langis pangontra aswang. Maya-mayay, napuruhan ni Kuya Zack ang aswang. Dali-dali namang umalis ang aswang, pati yung kumakaluskos sa may bubungan. Kinaumagahan, may isang babae ang lumapit sa amin. Nanghihingi ito ng damit para daw sa anak nito na namatay daw dahil sa tama ng itak. Sa pagkakasabi ng babaeng iyon, agad na nagbago ang itsura ni Papa. Anong sabi mo? Namatay ang anak mo dahil sa tama ng itak? Alam mo bang may aswang sa bahay kagabi? Napuruhan namin yung isang aswang gamit ang itak. Seryosong wika ni Papa. Nagkatingi na naman ang mga taong nakarinig sa sinabi niya. Ikaw! Ikaw ang aswang kagabi! Kayo ng anak mo! Galit na sigaw ni Papa. Agad namang umiyak ang babae at humingi ng pasensya. Inabutan ko ng 700 ang babae, kaya napatingin sa akin sila Papa. May mabuti man po o masama ang nagawa po ng isang tao, dapat respetuhin pa rin po natin sila kasi di naman po nila kontrolado ang kanila pong emosyon eh. Wika ko sa kanila. Lumayo na lang po kayo at magbagong buhay na po. Yang pera po na iyan, bigay po iyan ng tita ko galing Japan. Sa'yo na po iyan. Nakangiting wika ko sa babae. Umiyak ang babae sa harapan namin lahat. Yun lang po, Ma'am Kesh. Sana po ay maibahagi niyo po ito. Maraming salamat po. Magandang araw po, Ma'am Kesh. Nais ko lang po ibahagi sa inyo yung naging karanasan po namin. November 3, 2007 po noon. Birthday po ng kapatid ko na lalaki. Tawagin na lang po natin sa pangalang Dodong. Noong mga panahon pong iyon, buntis po ang aming ina. So, ayun nga po, Ma'am Kesh. Abala po ang lahat sa gaganapin na kaarawan ni Dodong. Ako po at ang pinsan ko
ay nasa loob po ng kwarto nang bigla po kaming makaamoy ng napakabahong amoy na para bang nabubulok na karne na parang ewan. Maya-maya'y biglang nagsigawan ang mga tao, kaya dali-dali kaming lumabas ng pinsan ko. Narinig pa namin ang sinabi nila na aswang daw. Tinanong ko pa si mama noon na kung nasaan si papa. Ang sabi naman ni mama ay pumunta sa labas kung saan may sumisigaw na aswang. Maya-maya'y bumalik si papa sa bahay at kumuha ng itak. Pa, sama po ako. Wika ko. Dito ka lang anak, delikado. Wika ni papa. Dumito ka na lang. Huwag ka nang pumunta doon kasi delikado. Wika naman ni mama. Pero matigas po ang ulo ko kaya niyaya ko po ang aking pinsan na pumunta doon. Na kung saan nandun daw ang aswang. Ang sabi nila, yung aswang daw ay nag-anyong asong itim. Nakakatakot daw po ang mga mata na nanlilisik. Pagkarating namin ng pinsan ko sa nagkukumpulang mga tao, ay nakita nga po namin ang aswang. Totoo nga, sobrang nakakatakot ang itsura nito. Naglalaway ito na para bang mga ngain na ng tao. Nung akmang tatakas ang aswang, ay agad pong binaril ng tito ko ito. Gamit ang holingon. Yun po ang tawag sa amin at ang bala niya po ay hilen. Di ko po alam kung ano po ang tawag niyo po doon. So, ayun na nga po Ma'am Kesh. Nakatakas po ang aswang. Di po namin alam kung saan na po yun pumunta. Pero tuloy pa rin po ang aming handaan. Yun lang po Ma'am Kesh. Sana po ay mapili niyo po itong ibinahagi kong storya sa channel niyo po. Kahit po hindi nakakatakot. God bless po Ma'am Kesh. Maraming salamat po.